guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba napaamo yung bata dito sa Hong Kong? So mostly guys, yung bata is yung pinaka-importante sa mga amo dito sa Hong Kong. So ang amo ko priority talaga is yung bata. So sabi niya sa akin, hayaan ko yung ibang trabaho basta ang importante yung bata is matutukan ko. So yung mga bata dito sa Hong Kong is may mga autism sila. So, ano sila? May mga saltik ba? Kaya kailangan alam mo kung paano diskartean yung ganyang ugali. And also, paano mo sila asikasuhin kasi parati silang may topak. Ang ginagawa ko is una, yung bata ayaw sa akin. Tapos parati akong sinasabihan na, can you leave me alone? Ganyan nung bago ako. Syempre, nandun yung pamumula ng mukha. Kasi, hindi ko pa naranasan na itakwil ng ganyan, na palayasin. So, sabi, kaya umaalis ako. So, naghahanap ako ng ibang gawain. Tatawagin ako ngayon ng amo ko kung bakit iniwan ko yung bata. Tapos, hindi ko masabi na ganyan. Sabi niya, wag mong asikasuhin yung ibang bagay. Yung importante, laruin mo yung bata. Yung bata nga, ayaw nga makipaglaro sa akin. Mahirap kasi nung bago ako, sana yung bata maglaro mag-isa. Yung kausap niya yung mga laruan. Tapos, sasalita siya ng ng Chinese, ganyan. Ang ginagawa ko, nahirapan ako. Kaya ang ko talaga is kung anong gusto niya, binibigay ko. Halimbawa, ganito yung gawin natin. O, tas hinahanap niya yung maliliit na mga teddy bear, mga bata na maliit, yung mga So, lahat yun, hanapin ko, ibigay ko sa kanya. So, natutuwa siya. So, hanggang unti-unti ko nang nagamay yung ugali niya. Minsan, nagpapalipad kami ng parang umiikot-ikot sa taas. So, pinapalipad natin yun. Para lang meron kaming banding dalawa hanggang sa nahirapan ako sa kanya sa pagpapaliko kasi umiiyak siya, ganyan. Tapos, sa pagpapakain din, grabing bagal, 2 oras, tas basahan mo siya ng libro, 2 oras din. Paus talaga ako nun. Lalo, dumating ako dito June, July, wala na silang pasok. June katapusan, wala na silang pasok hanggang July. August na yung balik. So, grabe paus talaga ako noon. Grabe yung ko talaga. Kasi bata pa siya noon eh. Pa. Kung may gusto siya na hindi mo nabigay, is umiiyak siya, ganyan. So, yun yung niya dati, attitude niya. Pero ngayon, hindi na. Sabi ko sa kanya, wala kang mapapala sa pag-iyak mo, wala namang tutulong sa'yo. So, ginawa ko unti-unting disiplina sa kanya nung umano na ng 4 months. 4 months, 5 months, ganyan. Inunti-unti ko na siya. And nahiya pa ako nun makipaglaro sa kanya pag nandyan yung nanay. Kasi nga, alam ko na nakikinig yung nanay sa laro namin. So, minsan, nahiya ako. Ginagawa ko, maalis ako minsan, ganyan. Mahanap ako ng trabaho. So, hanggang sa unti-unti, simula nung ako na yung sumusundo sa kanya sa school, sa bus, nakakapag-usap na kami parate. So, doon nagkakaroon kami ng banding dalawa. Doon napagsasabihan ko na siya na bawal yung ginagawa mo, ganyan. Nung una is umiiyak siya kapag sinasabihan ko, pero nung huli tinatanggap niya na. Kaya medyo din kasi ang diskarte dyan, kausapin nyo ng kausapin yung bata. Na bawal yung ginagawa mo, gusto mo ba ganyan, yung nanay mo yung muna papahiya. So, wag nyo munang disiplinahin pag bago pa lang kayo. Disiplinahin nyo na yung bata kapag tumagal na kayo, mga 6 months, ganyan, doon nyo na simula na siya, unti-untiin ba. Kasi yung amo ko, dati, iniiyakan niya yung bata kasi sa maraming tao, pinapahiya siya. Doon sa bahay ng matatanda, pinahiya din siya. So, ang daming beses na pinahiya siya ng bata, na hindi niya na makaya. Tapos, hindi niya kinausap yung bata, lumabas siya ng bahay. Tapos, dala niya lang yung phone niya. Tapos, pagbalik niya, mugtong-mugto na yung mata niya. Grabe, sama ng loob niya. Tumawag siya sa mama niya. Sinabi niya yung nararamdaman niya. Tapos yung bata, pagbalik, kinausap siya. Salbahe talaga to nung una. Parang wala siyang puso ba? Yung bata walang puso. Ngayon may pakiramdam na siya. So, ngayon, pag sumisigaw yung amo ko, ganyan, pinapagalitan siya. Hindi na katulad dati na pag pinapagalitan siya ng amo ko, nagagalit siya. Siya pa yung galit. Magre-reason out pa yan siya. Simula nung sinabihan ko siya sa harap ng mami niya na ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yung nagre-reason out dyan, ikaw pa yung galit. Tapos yung mama niya, parang umagri ba? Doon parang napahiya yung bata na mali pala yung ginawa niya. Simula noon, hindi na niya ginagawa na kapag siya yung mali, tahimik ka na. Kasi kapag reason out ka pa ng reason out dyan, tas mali mo naman, hindi matitigil tong salita. Sabi kong ganun sa kanya.
So, pinapangaralan ko. Kaya thankful yung nanay din sa akin. Kasi nga, dahil sa akin na ano yung bata, nagbago yung ugali kahit papano. Kasi dati, grabe talagang lala. So, next is, wag mo munang pangaralan yung bata kapag bago pa lang siya. Kapag bago ka pa lang. Pangaralan mo yung bata pag mga 6 na buwan ka na. Kasi yun, sumusunod na yun sa'yo. Nakuha mo na yung loob. Konti pa. Pero pag bago pa lang, tas biglang pinakitaan mo ng ano, iba yung magiging reaksyon niyan. Magagalit, ganyan. Sabi nga ng bata sa akin sumbong niya daw ako sa nanay niya. Kasi minsan pag nanggigil ako, ginaganon ko yan dito. Ginaganyan ko yung likod niya sa sobrang gigil. Lalo pag tarantado. Tapos minsan hindi ko naman sinasadya, ano ko ba, matapakan ko siya o ano. Sabi niya sa akin, isa pa, isusumbong na kita sa mama ko. Sabi niya ganun, ilang beses ko na yan narinig, parang pangatlo. Nag-iipon lang ako talaga, magkamali ka lang sa akin isang beses na wala tayo dito sa bahay, bugbog ka talaga sa akin. Ay ngayon, nandun kami sa may labas. Nag-uusap kami, sabi niya, pag lumipat ka, diyan ka sa left dumaan. Pag lumipat ka sa right, susumbong kita sa mama ko. Lumipat ako sa right, sabi niya, tingnan mo, sumbong kita sa mama ko. Sabi ko, sige, samahan pa kita, tinulak ko siya. Sabi ko, samahan pa kita. Kala mo natatakot ako sa mama mo? Sabi ko ganun sa kanya. Talagang yung boses ko, away kami sa daan. Kala mo natatakot ako sa mama mo? Sabi ko, hindi ako takot lalo ngayon. Wala akong ano sa inyo, tapos na ako sa kontrata ko. Sabi niya, sabi ng mama ko, may bago kang kontrata, 2 taon ka pa daw sa amin. Sabi ko, wala kang pakialam kung gusto kong i-end yan, kung kailan ko gusto. Sabi ko ganun, may karapatan ako. Kung ayaw ko na sa'yo, layos pagmumukha mo, ugali mo. Sabi ko ganun sa kanya. Sa daan, nag-away kaming dalawa. Sabi ko, ayoko ulit marinig yan ha. Yung isusumbong mo ko sa mama mo, wag mo kong tinatakot. Kung gagawin mo, sumbong mo, samahan pa kita. Sabi ko ganun sa kanya. Nung sa CR kasi kami, parang na ano ka ata siya, natulak ko siya o anong nangyari sa kanya nun. Tapos sabi niya sa akin, susumbong kita sa mama ko, gusto mo ba? Tapos nandiyan lang yung nanay sa may gilid, nagsiselfon ata. Sabi ko, tara, labas tayo. Tara, samahan pa kita. Sabi ko gano'n, nandiyan yung nanay, tapos ayaw niya din. Tapos narinig ko na naman uli sa nung sa labas. Ay, pumutok na talaga yung ano ko. Sabi ko sa kanya, huwag mo kong tinatakot. Isang beses ko pang marinig yung sumbong-sumbong mo ko sa mama mo. Sabi ko gano'n, huwag mo kong tinatakot sa sumbong-sumbong. Hindi ako natatakot. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi, binibilangan ko yan sa pagkaganyan. Inis na inis talaga ako yung takutin mo ko na isumbong mo ko sa mama mo. Sabi ko, isumbong mo doon. Samahan pa kita eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Kala mo tatakot ako sa mama mo? Sabi ko gano'n sa kanya. So, sabi ko, marinig ko pa yan. Sabi ko gano'n. Tapos tumahimik na yung bata. Hindi niya na sinasabi yan. Kaya kailangan, pag maganda yung bata, disiplinahin pag yung edad niya 4 na taon or 5 taon hanggang mag-6, 7. Kasi kaya pa. Dati guys, pag nagagalit yan siya, kung anong bagay ang madampot niya, ibabato niya sa akin. Tapos, binato niya yung lagayan ng tape kaya nasira. Sabi ko, ipapakita ko to sa mama mo, gali mong visit kang bata ka. Binato niya sa akin eh. Nung sumunod na bumato siya, sabi ko, sige, ibato mo, kay itapon ko yan. Sabi ko ganun, isang beses, may binato siya sa akin ata na papel. Pinakita ko sa kanya kung paano ko pinunit-punit. Umiyak siya. Pinunit-punit, tapos tinapon ko sa basurahan. Sabi ko, ulitin mo yan ha, huwag mo kong hinahamon. Kahit nandito kami sa bahay, kahit may CCTV, pag naano talaga ako, naburyong talaga ako. Kaya simula nun yung bata, hindi na ako binabato-bato ng mga kung ano-ano. Dati nang babato yan eh, tarantado, kaya walang tumagal na katulong dito sa kanila. Kasi nga, yung bata, hindi makain talaga yung ugali. Kaya yung amo kong babae dati, yung mga gamit niya, mga butas-butas na yan. Pantalon niya, butas-butas na, kita na yung panty niya sa likod, magtatak-in na lang siya para hindi makita yung panty niya sa likod. Tak-inan niya na lang na matakpan ng t-shirt yung panty niya. Dahil wala silang pera, kasi nga every 2 months, magpapalit na naman ng katulong, kasi nag-break na naman ang contract yung katulong, walang tumatagal, kasi demonyo yung ugali ng bata. Pero nung ako na dito, pakainin ko ng dura ko. Visit ka, kala mo katulad ako ng ibang katulong mo dito na ginaganyan-ganyan mo, sasabihan mo, I don't like you. Nag-iipon lang ako. Lahat ng mga kasalanan niya, iniipon ko yan. Pag lumabas kami, punta kami, pag nandun kami, sinusundo ko siya sa daan. Doon ko siya awayin. Sabi ko, hindi tayo maglalaro ngayon. Una, ang isa pa palang ginagawa ko, kaya nakasundo ko yung bata. Kaya nakuha ko yung loob sa park. Mahilig kami maglaro, dalawa, naglalaro kami doon. Tungtuwa siya sa akin, kala niya na playmate talaga kami, ganun. Pero ang hindi niya alam, kinukuha ko lang yung loob niya para sa huli, gagamitin ko yun sa kanya panakot. So ngayon, pag tinakot ko siya, sinasabi ko sa kanya, gawin mo pa yung ugali mo, iwanan kita dito, bahala ka sa buhay mo.
Ayan, babalik ka sa pagiging butot balat mo ha. Na hindi ka na makakain ng ano kasi wala ka ng pagkain. Ginaganon ko talaga yan siya. Kaya yung bata buti matalino tong bata, nakakaintindi din. Nung isang beses tinakot ko yan nung bago ako. Sabi ko, matulog ka na kay may worm. Sabi ko gano'n, may uod. Tapos nagsumbong sa nanay. Sabi ng nanay, galit. Pero sabi niya lang sa akin, wag ko daw takutin yung bata. Sabi ko, okay. Aha, nasa utak ko yun, manda ka talaga sa akin. Tapos ano pa yung bata, paulit-ulit niya pa sinasabi na tinatakot niya ako hanggang sa napikon yung nanay ba. Kasi nga, gusto niyang pagalitan ako ng pagalitan ng nanay. Isang beses lang ako pinagalitan. Hindi naman pinagalitan, sinabihan ako na wag mo na siyang takutin sa sunod. Tapos yun, sinabi, sinaway niya yung bata. Nung nasa labas kami, sabi ko, hindi kita tatakutin, hindi ka naman matutulog. Sabi ko gano'n, anong oras na? Ang gusto mo? Sabi ko gano'n, papagalitan ako. Ang dami ko pang trabaho sa kusina. Gusto mo, ikaw lang parate? Sabi ko gano'n sa kanya. So, yun, ano din ang bata. Pinapakita ko din kasi na nagdidisiplina din ako. Kasi kapag sobrang guys, sobrang higpit mo din, lalo pag wag niyong turuan yung mga bata ng mga iba-iba, mga alam niyo na susumbong nila sa nanay niyo. Pero pag yung alaga ko naman, so far, kaya gusto ako ng matanda, tsaka kahit ng nanay niya, kasi nga, nakuha ko yung loob ng bata. Sobrang sa akin. Pag pinapagalitan nila to sa akin, agad tatakbo. Ako yung parang kakampi niya ba. So, pag lahat ng mga sulat-sulat niya sa papel, puro may mga pangalan ko yan. Ayan. So, ganun niya ako kamahal. Thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.